Mga Karos, good morning. Yan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. August 27 po ngayon, araw po ng Martes. So, update tayo dito sa mga ongoing project natin. Meron tayong dalawang ongoing project dito sa Phase 3 na ginagawa ngayong araw na to. Tapos, meron din po sa Phase 1 at saka dun sa Phase 4 and sa Phase 5 dito sa Lumina Homes. Doon nga po pala sa Phase 5, lumipat muna si Ricky at saka si Marvin kasi naubusan po ng tiles dun sa flooring. So akala po nila meron pa kaming mga on-hand. Yan, bibilhin po natin ngayon sa tile center. Bago tayo mag-start mga Karos, shoutout muna kay Sebi Palesige. Yan, lagi po nanonood dito araw-araw sa aming channel. Yan, maraming salamat po sa walang sawa ninyong suporta. So enjoy watching mga Karos, simulan na po natin. Let's go! Tara! Ayan, good morning nga pala sa ating mga client owner. Ayan, kasama natin si Mrs. Ayan. Oh, yeah, may pusa. Okay, nandito tayo sa Phase 3 ngayon. Daanan muna natin si Kuya Rigor. Kanina pa ganito yung weather natin, oh. Pero wala namang bagyo. Medyo umuambon-ambon. Kuya Rigor, good morning po. Morning, boss. Yan, nakuha nyo na yung compressor, no? Oo. Ayan. Yan yung ating compressor. Balik kahapon, ang topic natin dito, yan, onting adjustment para dun sa pagbabarnish. Sabi naman ni Kuya Boy, ni Kuya Rigor, hindi niya na daw tatanggalin yung pinto. So, pwede naman yun. Pero ito kasi, hindi pa nakafix to. Matatanggal pa to. Yun lang, nakabisagra na kasi yun. Ang hirap ipabit. Sanding na, no? Oo. Gamitin mo yung bago natin, nandyan. Ang hirap nilagyan ng liha. Nahihirapan ka ba ako may technique? Sige, adjust mo na. Talagang siya eh. Ang taas ko lihain ko. Ano yan eh? Sisilat na. Sarado natin. May nakapalakan na yan eh. Saka yung ilaw rito. Ayan, ay, may bisagra na pala. Ganun din pala. Yan, patayin natin yung ilaw. Wala namang gumagawa rito. So, ganito lang naman yung gagawin ni Kuya Rigor. Paulit-ulit hanggang matapos niya po itong mga pintuan natin kasama yung hamba. Kuya, wala kang kailangan, no? Halos nandyan naman lahat na. Sige. Yan, dito sa aming first project, ayan, kasama natin ulit si Mrs. Shepherd. Ang ganda? Bubuksan ko, ha. Inggitin natin si Joy. Bibili yan. Oo. Order na yan. Oo. Panis! Saan na-order yan? Chat mo si ma'am. Di ma'am, huwag niyo sasabihin kay Joy, gastos lang po yan. Ganda. Mabigat, Joe, mabigat. Mabigat. Siyempre, 100,000 yan. 100,000. 1,000. Nandahil dyan, nagka-Jollibee kami. Jollibee. Nagka-Jollibee. Meron pa rito. Ito, nakapit na ito. Yung kapit. Ay, yun. May ilaw na. Yan lang pala ilaw niya, no? Mahina lang. Gantong yung mga classic na design ng bahay. Ayan, no? Pamayaman. Oh, yun. Hindi, sa bagay, maliwanag yan kapag ka natakpan na tong window. Ayun, no? Parang nakalumang Okay, bali, nagbigay tayo ng instruction kila Louie tsaka kay Master Jojo dito. Ano yung kisame? PVC panel yan. Ganda. PVC panel. So, wall-fluted panel. Ayan. Naglagay tayo ng dalawang layer dito. Ayan yung sa design. Tapos, may mga pailaw tayo rito. Nagbigay na rin si ma'am sa akin ng instruction. Then, pinasa ko na sa kanila. So, may wall-fluted panel po dyan. Saan yung TV ni ma'am? Dyan. Dito. Dito, ano yan? Yan. As in, parang sopa. Parang, yan na. Yan na yung pinaka-sopa niya. Pwede mo. Pwedeng higaan din. Saan niya kaya nakuha yung idea? Tapos, ito. Shampoo holder. Ito, towel holder to. Tapos, ito, saka pa to. Saka na natin makikita yun. Tsaka pa ilaw para rito. May pailaw tayo dyan. Tapos ito po ay ini-improve pa namin ng konti kasi magkakaroon ng LED light dyan.
Nag-grinder nga pala kami rito. Nilipat namin yung linya ng wiring para may tago natin. Maganda. So abangan natin yan. Tapos additional na kahoy natin dito para maipasok natin yung LED. Magkaroon siya ng tambol. Wall-fluted panel. Yeah, wall-fluted panel meron tayo rito. So napaka-details po ng bawat area ng mga pader dito kasi may mga wall accent. Ako, pumunta ka na naman dito, marami ka na naman may isip. Yan na, kasi parang yung mga ancient house na ano, di ba? Yan ang design ni client. Yan yung gusto ko eh. Yan na. Ayoko Siguro itong installation namin nito, itong pendant light, sakto na siguro to kasi kung bababaan pa namin, mauuntog na. Mauuntog na tayo. Kwarto ba to? Closet area. Grabe! Yeah, pwedeng may TV dyan, kaya may abang na wiring dyan. Huwag mo na buksan yung wall-fluted. Okay na yan, huwag ka na pumasok dyan. Maganda yung Kakaroon na naman ng idea eh. Maganda, iba to? Oo, huwag na, ayaw mo na yan. Ayan. Tricolor pala yung bulb light niya. Pang museo yung ano. Maliit lang na, pero ang ganda. Tapos abangan pa natin to. Bali, schedule na ni Louie ang tiling dito. Kakaroon na ng tiles. Malaan to, Malacanang. Malacanang. Ayan. Palasya, Malacanang. Eh, sa TNB pa lang, hindi ka may itsura. Maliit lang. Ano pa lang, chandelier pa lang. Ano ba yan? Saka na daw yan, Jo. Pag natapos na yung panghuling-huli na. Wala ko sa bahay. Hindi, dito sa CR yata yan. Ito, blind. Yan, dito yan, Jo. Yan, dyan. Dyan ikakabit. 24 inches ba? Yan. Sakto? Sakto. Ayos. Yung LED niyan, bibili mo na? Ano ba to? Strip light o T5? kung kaya ng strip light, ipalibot na lang natin. Kung T5 naman, pwede rin. Kaso nga lang, wala namang ganito kaliit na T5 yun eh. Di ba? Wala namang ganyan kaliit. Puro pahaba lang. Pwede. Dalawang 3 feet. Dalawang 3 feet. Kasi ang strip light, pwede rin naman strip light. Papapaikot niya natin, no? Maganda. Yun nga lang, hindi natin matatago yung driver niya. Kita, no? Makikita yung driver. Yeah, ayos na tayo rito. Joy, patayin na ng ilaw. Baka mapabili pa tayo niyan. Gastos lang. Okay, patayin na lahat. Tara, bili na tayo ng tiles. Dito na tayo sa City Mini Home Depot sa may Paradaan. Naka-sale po sila ngayon. Yan o, up to 50% off. Yan, naka-sale sila. Hanggang September 4. Yan, August 26 nag-umpisa yung sale nila hanggang September 4. Ayan, nagkulang pa tayo ng tiles dun sa phase 1. Ito. Tapos ito naman yung gagamitin natin pang accent wall para sa phase 5 noong TNB. Nahirapan akong buksan, one hand lang kasi, abangan nyo na lang. Ayan, naka-sale sila. $63 na lang. Ito, nakabili na ako nito. Ang bili ko rito dati 90 pesos, pero 63 lang ngayon. Ito naman yung gagamitin natin sa wall tiles ng ating kitchen. Kaya meron na tayong onhan yan dun. Magkano na lang yan, pre? Ang isa yan. Naka-sale ba yan? Hindi siya kasali dyan. Hindi siya kasali. Yun lang. Hindi siya kasama. Meron lang mga okay, may mga code dito. Ito kasi yung makasama na Pero magaganda rin to, magagandang klase rin yan. yung hindi masabenta masyado siya. Yung mga slow moving. So ito. Ito. Naka-sale. So selected item lang pala na. Paano yung mga binibili kong mga water closet? Naka-sale yan. O pili lang din. Pili lang din. Hindi naman pala lahat. Pero ganoon naman talaga eh. Hindi naman pwedeng i-50% po lahat yan.
after lang nito, kabalik na tayo ng Lumina. Nagkulang lang tayo ng tiles. Medyo madami to kasi ganito rin yung pinili ni client dun sa kitchen counter niya. Yan, kung ano yung sa flooring, yan na rin po yung sa kitchen counter. Binubuklat na po ni Brits pa isa-isa. Yan, para sinisigurado niya na walang basag. Hindi na tayo babalik. Pero kapag sobrang dami pare ng hindi naman ginagawa yan. Ubos na sa oras na. Paano kung sakaling ni-request talaga ng may-ari na Wala akong gagawa, check mo na. dagdag bayad na lang, no? Hindi. Walang dagdag bayad. Pakonsuelo na lang, no? Wala pakonsuelo. Depende. Yan nyo, pagka bumili ako ng mga 300 pieces, papabuklat ko sa lahat. May pakonsuelo naman. Iwas sa bala kasi yun. Di bali, mga binili ko naman sa inyo pare na ganito, wala naman basag eh. Lahat na gamit namin. Pag ganyan, 130, hindi na. Pag more than 100, may hindi na. Ito kasi mga karosa, follow up orders lang. Kaya iniisa-isa na. Nakabalik na tayo sa phase 1 dito sa Lumina. Yung 40x40 lang, kuya. Yan. Yan lang. Tapos itong ibang mga dala natin sa na to, phase 5. Okay na tayo rito. Belated happy birthday nga pala uli kay Ate Gladys. Ito yung ginawa namin dati 2 years ago na nung ginawa natin yan, yung bahay na yan. And diretso tayo sa phase 5. Ito mga ibang tiles na pinamili ko para doon sa TNB, sa kitchen, tsaka yung ibang gamit. Lilipat na po sila bilog po kasi doon dahil isahan nila yung ceiling para sa second floor, tsaka yung 3-bedroom partition. Tara. Dito na lumipat sila Bilog at tsaka si Adonis. Actually marami silang gagawin dito kasi sila yung installer natin eh. Ayan o. Pero kung mababakante sila Master Jojo tsaka si Louie, pwede sila yung gumawa nito. So yun dito, napaliwanag na namin kung bakit hindi muna namin tinatakloban yung gilid. Yung materialis naman ito, nandito lang. Ayan, bali, division na tayo. So makikita pa lang natin, sa flooring pa lang, nakita na kung ano yung hatian. Ayan, magpatulong tayo kay Bilog. Bilog, pwede ba natin kunin yung sukat? Dito muna tayo, master's bedroom. Bali, 3 kwarto po ito. Yan. Isang buo. So sa master's bedroom 3.11 3 meters and 11 centimeter. Yung niya, yung pag ganun 2 meters pa sir. 200. yan, 2 meters. Bali yung master's bedroom natin 311 centimeter by 200. Ito naman, second room. Itong second room 289 by ayan 173. Yan, 289 by 173 yung second room. Itong first room, pag-akyat po ng hagdan. Ito medyo maliit na lang to. 210 by yan, dito yan eh. Yan, 210 by yan, 181. 210 by 181. Log, ito yung mga thank you. Ito nga po pala mga ka-rowhouse, yung sukat nito isa 21 square meter. Yan, 21 square meter po itong taas. Yan po yung sukat niya. Bali, yun po yung magagawa natin sa 21 square meter. Yun po yung magagawa natin na pagkasyahin yung 3 kwarto. Yan po yung pinaka-dimension ng mga sukat niya. Yung sukat po, nakabase kami doon sa kama.
So doon sa single bed, dito pwede mag-double, double bed or queen. Tapos dito naman, double bed or queen size. Yan yung pinakasukat. So dinivide po natin to into 3 according po dun sa inabutan nating actual na mga window. So makikita nyo kung paano namin dinivide. Yan, iniwasan namin na mapunta yung partition sa pagitan po ng bintana. Yan, ganun din po dito. Yan, may mga closet pa po yan. Nagkakasyahin natin. Tapos, ito nga po pala yung sample ng mga design kapag naka 3 bedroom partition na yan. Lalagay ko rito. Ayan yung pinaka-disenyo niya. Meron na nga lang po siyang maliit na hallway dito sa gitna. So, metal framing muna. Yan muna yung gagawin nila rito. Tapos, yung laser natin, nalobat lang. Kinuha lang ni Adonis yung extra battery. Okay, nasa phase 5 pa rin po tayo. Bali, yan, dadaanan natin sila Ricky rito at si Marvin. Ito yung bago nating project. So, nakalimutan kong ipadala yung itak natin kasi ipapaputol natin tong malunggay. Sobrang ano na, sobrang taas na. Yan, sobra na yung taas niya dun sa bubong nitong building. Okay, yung unang ginawa nila rito, syempre clearing. Tapos ito, excavation. Slab po ito. Bali yung proposed plan nito for second floor. So, alam niyo na yan, yung mga ginagawa namin dito. Lalim ng hukay. Ayan, tsaka yung mga bakal na gagamitin. Ayan si Ricky. Good afternoon, Ricky. Good afternoon, boss. Ayun na. Start na ho sila rito. Pero yung mga tiles, nandun na. Deliver na natin. Meron na tayo ibang mga gamit dito. Yes, si Marvin. Good afternoon din. Good afternoon, boss. Yun, kagaya ng una nating inabutan, meron ding taklob kagaya doon sa isang ginagawa natin. Yan, bali yung project namin dito is slab na burr finish at saka yung improvement ng second floor. Bali si ma'am, pinapili na lang natin siya kasi yung renovation dito hindi pang overall. Kaya dahil pang ang kulang. Wala pa siyang mga breaker. Yan, bali hindi pang overall yung renovation nito. Gagawin niya rito, ano yata yung taas. Ipapa-finish niya yung taas. Tapos itong sa first floor and second floor, itong interior baka wala muna. Pero pagagawa niya na po ng pagagawa niya na ng extension yung front and back, burr finish muna. Ngayon kapag naka-ipon-ipon, nakapag-ipon si client, bali papatapos niya. So hindi pa naman kasi titira ng mahalaga, ma-safe lang yung bahay, maumpisahan. Yun lang yung sa kanya. So dito sa taas, may pa-hallway. Tapos sa dalawang kwarto, yan may hallway siya. Minimalist yung nito, yung finish. Tapos na-inspect naman natin to, maganda po yung mga bubong ngayon. Malinis, maganda. Tapos wala po siyang bahid ng tulo, wala siyang leak. Yan, bihira tayo makakita niyan dito. Pero kapag pinapa-finish kasi, ginagalaw pa rin po namin yung taas. Yan, ginagalaw pa rin natin yan. Yan, numpisahan na nila. Yan, malalalim po yung hukay niyan. Ano siya? 1.2 by 1.2. Pang second floor. Yan, malinis. May hallway tayo dyan. Tapos 2 bedroom partition. So finish siya, ibig sabihin hanggang sa mapinturahan. Yan, may kisame rin. Minimalist yung kisame. Baka double check ko yung contract namin dito, pero piling ko gawa lang yata sa Hardiplex, hindi na yata hindi yata PVC panel. Tapos naka-tiles, naka-varnish yung mga pintuan, kompleto, may kornisa, may ilaw, as in finish. Pero pagdating dito sa baba, hindi muna. Ang kagandahan kasi nun, ang style, at least tapos na yun sa second floor. No, hindi naman maapektuhan to kapag nagpa-renovate siya sa baba. So, tapos na siya. Ito na lang ang iintindihin, yung stairs at saka yung pababa. Tapos kapag pinagpatuloy yung renovation dito, hindi na ganun karaming materialis yung gagamitin kasi may improvement na dito Kumbaga, konting materialis na lang para dito na lang. Tsaka ito, toilet and bath. Yan, naka-ready na nga rin yung natin.
lagayan ng semento pag ipa-deliver tayo. Pero more on excavation muna. Hindi ko alam kung pabor sa amin tong araw na to kasi nag-uulan-ulan. Mahirap ba? Okay lang. Okay lang. Maganda nga, nabasa ng konti, no? Huwag lang yung malagkit. Yan ang mahirap pala, yung malagkit. Yun nabababad talaga. Yan, may cover muna yung bintana. Inabutan na natin yan dito. Tapos, ang isa napansin namin dito, tingnan nyo yung private pool. Tabingi. Nakapaganon po siya. Hindi ko alam kung ano yung pwede nating gawin dito. Kasi wala kaming mga heavy equipment para i-align to. Mabigat po kasi yan. Yan, tatanungin ko rin si client kung okay na ba sa kanya yung ganito or ipapatuwid niya. Pero yun nga, wala kaming mga kagamitan na or sasakyan para may ano yan, may tuwid natin. Start na sila rito. Excavation. Kasi si Marvin dito. Parang ibang hukay na yata yan eh. Ibang klaseng hukay na. Ayan, bagong project natin dito sa Phase 5. Yan, dire-diretso lang. As long as may tanggap, hindi naman po pwedeng hindi tayo magdire-diretso kasi yung mga kasama din natin, tuloy-tuloy din yung pasok nila. Yan ang maganda. Ayan na. Okay. Tara. Mga karos, nandito na po tayo sa bahay. Maaga nga po pala natin tatapusin yung pag-update dito sa ating mga ongoing project. Ayan, bali marami tayong tatapusin na paperworks. Medyo natambakan po tayo. Isa sa mga ginagawa natin yung sa deployment. Tapos ipapasa po natin yung kay Mrs. Then yung mga assignment para sa mga susunod na plano dun sa mga ongoing project natin. Yan, i-list down din natin at saka yung mga ipapurchase na mga materyales. Lalo-lalo na dito sa mga ongoing project tsaka dito sa mga bagong project. So, syempre, meron po tayong mga listahan para sa mga ino-order na mga materyales. So, lahat yon i-list down natin, deployment din, kasama na din. At syempre, yung sa contract dun sa mga panibagong project. So, paano mga karos? Kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. So, eto. God bless po sa ating lahat. Paalam po muna.